Hello mga guys, tara punta tayo sa CapCut new project. Tapos ang video na ginawa natin, ayun na, naka-add na yan. Tapos ang gagawin natin ngayon, itap natin yung clip na yan para pumuti, para maging highlight. Tapos hanapin natin si Paring Press. Ayan na si Paring Press. Tapos abante tayo. Tapos yung clip na yan, yan pangalawa yan, tap natin yan para maging highlight. Tapos ibaba natin yan, hanapin natin si Overlay. Ayan na si Overlay. Tapos yung clip na yan na binaba natin, dalhin natin doon sa dulo yan. Tapos yung nasa taas, yung naka-press, pahabain natin. Tansyahin muna natin yung gaano kahaba niya. Tapos balik tayo doon sa dulo. Tapos ang gagawin natin ngayon, hanapin natin yung pwesto kung saan siya magumpisa. Kung saan siya magumpisa umarte na gumawa siya ng eksena. O yan dyan, parang dyan na. Tap natin yung clip yung sa baba, pangalawa. Tapos split. Tapos sa bandang kanan, putulin natin yan. Yung pinutol natin, balik natin sa dulo. Tapos maghanap tayo ng pwesto at saka posisyon niya. Posisyon niya na saan siya magumpisa. Na dapat natin lagyan ng mask. Yan, hanapin natin maigi kung saan siya dapat lagyan ng mask. Sige pa Manoy, hanapin mo pa Manoy. Okay na yan dyan, tama na yan. Tap natin yung clip na sa baba. Tapos split. Tapos yung pinutol natin naka-highlight, dyan tayo maglagay ng mask. Hanapin natin si mask, si Paring mask. Nasaan ka na Paring mask? Ayan na si mask. Pagkatapos si mask, naari dito naman tayo ni horizontal. Ayan, tap natin si horizontal. Tapos nakita nyo ba yung kulay dilaw na mahaba? Yan ang mask. Tapos adjustin natin yan. Itap ulit natin yung adjust. Tapos lumabas yung lato-lato ng rotate. Tap natin si rotate. Dahil kasi dyan tayo magpaikot sa ating ginawang mask na kulay dilaw. Naguhit na yan. Ikot na lang, ikot hanggang mahanap natin yung magandang posisyon na dapat natin lagyan ng keyframe. Medyo lumagpas yung mask, ibalik natin. Tapos ibalik natin hanggang mahanap natin yung posisyon niya na nakawak siya doon sa PVC, plastic PVC. Itapat na natin doon sa PVC na yung guhit na yan. Kung ano yung forma ng plastic PVC yung hawak niya, ganun din ang forma ng yung ginagawa natin ng mask na kulay dilaw na guhit na yan. Yung tama na yan, posisyon na yan, tamang-tama yan. Tapos maglagay tayo ng keyframe ngayon, yung diamond. Tap natin yan. Tapos may lumabas na diamond dito na kulay pula dito sa may pinakababa na clip, naka-highlight. Tapos hawakan natin yung screen. Tapos i-adjust natin yung screen para umabante. Para sa ganun, bumaba at umabante din yung hawak natin PVC. Tapos nakita nyo yung kulay dilaw yung mask. Hindi medyo parehas at nakapantay dun sa forma yung hawak nating yung plastic PVC. Kaya adjustin natin. Para nag-adjust na, baba natin konti. Yan. Tapos nagkaroon automatic ng kulay pula dito sa babang clip. Pag hinawakan natin yung na yan, yung kulay dilaw na yan. Pag in-adjust mo yung screen, pag inabante mo, medyo bumaba yung hawak yung nating plastic PVC. Tapos sunod naman yun natin yung yung kulay dilaw na nakaguhit yung mask. Ganon pa rin yung process niyan. Isunod mo yung na yan, kulay dilaw na yun, yung mask na yun doon sa plastic PVC na binababa mo at hinawakan mo. Press yan, ganon pa rin yung mangyari niyan. Kayo nang bahala mag-adjust sa kulay dilaw na yan, nakaguhit na kulay dilaw na yan yung mask. Kung ano yung forma ng hawak na inyo ng plastic PVC, ganun din ang forma ng mask, yung kulay dilaw. I-adjust nyo na lang. Gamitan nyo na lang ng rotate. Huwag nyo kalimutan na gamitan na rotate para hindi kayo mahirapan mag-adjust ng mask, yung nakakulay dilaw na yan, guhit na yan. Rotate ang maganda gamitin para hindi kayo mahirapan mag-adjust. Yan, tama na yan. Export yan. Pwede na export yan. Pag mag-export kayo, itap nyo yung arrow dun sa taas. Tapos antayin nyo maging 100% yung nasa gitna. Pag nag 100% yan, itap yun yung done. Kaya ito na ang resulta. Salamat po sa inyong pagpanood sa aking video.
Thank you. God bless us all.